Nothing and no one can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. It's very clear in the book of Romans chapter 8 na wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa Kristo Jesus. It's something that we really need to put here, okay, and here. Dito, settle na tayo dyan, pero dito minsan nawiwindang tayo. Si Diablo, si Satanas, umu-operate po siya sa mind. Alam ni Satanas, hindi magagalaw ang puso dahil ang hari doon si Jesus. Okay? Pero sa mind, marami tayong nakikita sa social media, marami tayong nababasa, marami tayong naririnig sa paligid, negative things and all that. He can easily destroy our day if we let him. If we let him. Pero kung ayaw mo and you refuse to listen to his lies, you will be happy. Tinatangka ni Satanas yan araw-araw sa buhay ng bawat believer to destroy their day and to put many negativities in their minds. But if you know who you really are in Christ Jesus the Lord, therefore, alam mo, panalo ka. Okay? Okay? Paano tayo nanalo? Yung panalo ni Kristo sa krus, yun ang ating pagkapanalo. We are more than conquerors. He conquered death, sabi ng Biblia, pero we are more than conquerors because of what He has done on the cross 2,000 years ago. It's very important to know, okay, our value in Him. How valuable tayo kay Kristo. Binigay niya ang buhay niya para po sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. At para din sa kanila. Diba? Amen. Jesus loves them also. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus is so wonderful. Alam niya kung paano tayo hahawakan. Siya ang driver ng buhay natin. If we just let Him to drive our lives, grabe. Huwag tayong nadidifocus. Pwede ko bang sabihin yun, no? Madidifocus at madidifocus pa rin tayo. Pero kung alam natin kung ano yung pag-ibig ni Jesus sa atin, iyan ang tunay na tagumpay. Here, nakalagay dyan, Jesus loves me, the Bible tells me so. Let me tell you a quick story. Okay? Meron daw mag-asawa na wala ng supply ng parang taga-Amerika po ito eh. Bagong lipat sila sa isang place. Then parang wala na silang, natatakot sila baka wala silang pera, maubusan ng pera. Yung time na dumating na paubos na yung pera nila, nakarinig sila ng preaching about knowing that God loves you. At prinactice nila yung salitang Jesus loves me. The Bible tells me so. At paulit-ulit nilang binanggit yan hanggang nagsunk in sa kanila. Jesus loves me. The Bible tells me so. Until nung 5 o'clock nung afternoon, may kumakatok sa pinto nila. Narinig pala nung kamag-anak nilang taga doon na nandoon sila. Nagpadala ng supply ng napakaraming pagkain. Kasi kung bakit wala pa silang pagkain, dahil hindi pa sahod ng lalaki bago sila doon. Hanggang dumating yung sahod ng lalaki na asawa, nagkasya na po yung pera. See? The power of knowing that Jesus loves you will change your life forever. Practice it. Meditate it. Declare it. Claim it. Jesus loves you. The Bible tells you so. The only question is, do you read your Bible daily? Binabasa mo ba? Nagbabasa-basa ka ba? We really need. Kaya nga the Bible tells me so. Doon nakalagay yung salitang the Bible tells me so. Hindi pwedeng sabihin, Jesus loves me, the world tells me so. Hindi pwedeng, Jesus loves me, the entertainment industry tells me so. Hindi pwedeng, Jesus loves me, the Marites and the Chikadora tells me so. No. The Bible tells me so. It's the Bible. You really need to read it. Hindi ako naniniwala na wala kayong Biblia sa bahay. Lahat ng sambayan ng Pilipino, and I believe lahat ng household sa buong mundo, basta naniniwala kay Kristo, may mga Biblia. Pick it up.
At ito po ang mas maganda. Sa mga cellphones natin, we can download the Word of God, Old and New Testament. Yung buong 66 books, pwede natin siyang i-download sa mga apps. Basahin natin. Ang kalakasan natin ay si Kristo Jesus. Naguguluhan ang mind mo, siya ang kapayapaan natin. Parang piling mo wala nang laman ang bulsa mo, siya ang ating prosperity. He is our wealth. Jesus. Okay? May sakit ka, siya ang ating kagalingan. He is our health. It is very obvious na sa mundong ito gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Knowing na ang mga tao ay talagang busy kung saan-saan, pero nandiyan pa rin siya, patuloy at patuloy na kumikilos. Dumating na po sa punto na siya na mismo nagpapakita roon sa mga unbelieving countries. Nagpapakilala siya sa mga dreams, minsan nagpapakita ng personal, at nagiging mananampalataya yung mga matigas na puso dati. At ngayon ay nagmamahal kay Jesus ng todo-todo. Ang takot, yan po ang tinatawag na armas ng dyablo. Pag pinayagan mo yan na mag-sign in sa'yo, matatakot ka na, parang nagtagumpay na ang dyablo sa'yo. Do not let that to happen. We are valuable in the sight of Jesus. Okay? Mahal na mahal tayo ng Panginoong Jesus. Ayaw niyang matakot tayo. Ayaw niyang maparalyze tayo in fear. The Lord is so good. He is so wonderful. Nakita ko po yan sa buhay ko. Si Jesus ang lahat-lahat sa akin. Diba? May mga kantang ikaw ang lahat sa akin. Pinatupong ko lang tao. Nope. Nope. It's Jesus alone. Huwag tayong palilin lang sa mundo. May mga ginagawang panilin lang si Satanas. Kung ano ang ginagawa na nakararami, doon siya pumapasok. Pero kung alam mo, yung narrow way, at ang narrow way na yun ay si Jesus, masusumpungan mo ang luwalhati ng kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Okay? Ang Panginoong Jesus ay nag-iimbita. In fact, may nakalagay sa Revelation 3:20. Behold, I am knocking at the door of your heart. Anyone who opens it, I will come into them and we will eat together. We will sup together. We will supper together. Hindi supper na eta, S-U-F-F-E-R, hindi. Supper means S-U-P-P-R. Kakain kaming sabay. Sasaluhan ko siya. Isang malaking karangalan. The Lord of Lords, the King of Kings, the Lord of the universe, the Lord God Himself, Jesus Christ, ang kasalo natin sa pagkain. Ang Panginoon ay napakabuti. Marami siyang gagawin. Kaya nga, I believe we really need to proclaim it daily through vlogs, through videos, through Facebook, YouTube, everything. Gamitin natin mga platforms nito. Kailangan na mag-viral tungkol kay Jesus. I'm so happy na nagba-viral ngayon na video ay yung guy na sinasabi niya na dito maulap, dito clear sky, pero nasa iisang lugar lang daw, pero depende mo kung paano mo titignan. Parang si Pedro, sinabi pa niya, nung inalis ni Pedro yung mata niya kay Jesus, nagsimula siya lumubog. Maganda mag-viral. Help those videos to get viral views. Hindi dahil para sa kung ano man, kundi dahil naluluwalhati ang Diyos, ang Panginoong Jesus sa mga. Okay? So yun po magagawa natin doon. Iluwalhati ang kapangyarihan at ang kabutihan ng Panginoong Jesucristo. At nang ito masumpungan at masaksiyan ng Panginoon. Okay? Salamat po. God bless. Thank you, Jesus.